Kapatid, nawalan ka na ba ng trabaho o nalugi ang iyong negosyo? Nawalan ka na ba ng kita? Or even nawalan ka ng mahal sa buhay? Alam nyo, ang pinakamahirap talaga niyan pag tayo po ay dumaan sa matinding pagsubok or tinatawag natin losses. Ang tanong na lang, Chinky, is paano ba tayo makaka-move on at makakabangon? Kung gusto nyong malaman kung paano, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for subscribing in this channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, I encourage you to subscribe and follow this channel. Sa video na ito at sa araw na ito, medyo babaguhin lang po natin ang tema. We're going to talk about something that is very personal na minsan pinagdadaanan po natin na hindi natin napapansin, and that is what we call as stages of grief. Lalo na kung meron pong nawala sa inyo during this time of pandemic. Ang tanong, paano ba tayo makaka-move on? Kung kayo po ay nawalan during this time of pandemic, ang tanong ko, ano po ang nawala po sa inyo? Paki-type na lang sa comment section. Nawalan ba kayo ng trabaho, negosyo, or even mahal sa buhay ng dahil lang dyan sa pandemic na yan, dahil dyan sa virus na yan? At para sa mga taong may pinagdadaanan po ngayon, I would like to share with you the 5 stages of grief o pagluluksa para matulungan ko po kayo kung malaman nyo kung anong stage na po kayo. At ito po ang mga friendship. Itong pong sinishare ko po sa inyo ay sarili ko, pinagdaanan ko rin po to. Because once in my life, I also suffer some losses. And I want you to learn from my experience. Ang unang stage po, pag tayo po ay dumaan sa mga pagkawala po, nagkakaroon tayong tinatawag na stage of denial, na hindi po natin matanggap na minawala po sa atin. Imagine nyo po, matagal na kayo nagtatrabaho, stable ang inyong trabaho, bigla nang nawala. Parang, totoo ba to? Or negosyo nyo, talagang ito yung bumuhay sa inyo, bigla na lang, nalugi ang negosyo ng dahil sa pandemic na ito. Parang, ang hirap pang tanggapin. Katulad na nangyari po sa amin nung nagkasakit ang aking misis noong 2005. Nung nasa loob siya ng MRI, nung nilabas po siya sa MRI, nakikita ko nagsisisure siya. Yung parang, misis ko ba talaga yan? Baka may ibang pasyente. So, it takes time to sink in . Parang hindi pa talaga nangyayari. Diba? Lalo na kung biglaan po. Pagkatapos ng stage of denial, ang next stage na experience ko is the stage of anger. Yung parang nangyayari na, wala na yung trabaho mo, wala ka ng sweldo, nalulugi ka na, nagpapalabas ka na ng pera, nagagalit ka na sa pangyayari na parang nagtanong ka na kay Lord na, bakit Lord? Ano bang ginawa kong mali? Parang nagagalit ka na sa sitwasyon, parang feeling mo isolated ka na at wala ka na magawa. And that is also what I felt, especially nung na-comatose ang misis ko after the MRI session. Nag-seizure siya. 7 days siya comatose. And I was really angry with the doctors. Sabi, ba't di nyo alam kung ano nangyari sa misis ko? I was angry with the situation. And the third stage that you are going to go through when you are going to a stage of grief o pagkawala or loss is the stage of bargaining. Ito na, gumagawa ka na ng premise na tilang nakikipag-negotiate ka na sa mga tao, or let's say sa boss mo, baka pwedeng extend, baka pwedeng ganito, o nakikiusap ka na sa mga doktor, baka may paraan pa tayo, di ba? Or nakikipag-negotiate ka na kay Lord, kay sa Diyos, Lord, promise, magpapakabuti na ako. Promise, pagka naayos ko to, di ba? Magbabago na ako. Dito na yung mga stage na to ng mga what if . What if sana inayos ko? What if kung naging mabuti akong anak, asawa, kaibigan, magulang? All of these things, pumapasok na ito. Ito yung tinatawag na stage of bargaining. And then finally, in the next stage na dadaanan nyo po, right now, you go to the stage of depression. Dito na yung malungkot ka na. Dito na yung parang feeling mo, isolated ka na, nag-iisa ka na. Di ka na makakain, di ka na makatulog, di ka na makaisip ng maayos. And I also went through that stage. Kasi lalo na on the 17th day na sabi ng doktor na hindi na maganda kalagayan ng misis ko, na depressed talaga ako, nalungkot talaga ako. Nakikita ko na paano kung mag-isa na lang ako. Ako yung parang mag-aaruga sa 3 kong anak. The last stage that you and I will go through if you're going through a suffer of grief or loss is the stage of acceptance. Sa puntong na ito na talagang wala na. Natanggap mo na yung katotohanan . Napagod ka na sa kakalaban, sa kakaisip . Wala ka nang ginawa kundi, Lord, I surrender to you. Susuko ko na talaga itong trabaho ko, itong negosyo ko, itong kinabukasan ko, itong pangyayari na ito.
ito na yung tanggap mo na dahil wala ka na magagawa. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo, if you're going through a stage of loss right now, no, katulad ni Maridel Bertolfo, Aileen Toong, and Jana Canayon, nasaang stage ka na? Nasaang stage ka na? Nasa stage ka pa ba ng denial? Anger? Galit ka pa ba? Bargaining? Depression? Or acceptance? Alam mo mga friendship, hindi natin mai-skip itong mga stages na ito. Ito ang encouragement ko sa inyo. The earlier you identify where you are, the earlier that you can really go to the process of, again, these stages, and the earlier na we can go to the stage of acceptance, the better. And to cut the long story short, yun may end naman para matapos yung story sa misis ko. On day 21, we were discharged from the hospital. And yun nga, buti na lang after 21 days of those struggles, hindi na bumalik yung karamdaman ng misis ko. Pero mga friendship kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon at you lost something in your life, okay? And you want to bounce back. Gusto mo na talaga makabawi, di ba? And di mo alam kung paano ka talaga makakabawi. Especially if you lost a business, if you lost your income. Okay, I just want to help you. There's a way, no, na makabounce back pa rin tayo. Kaya nga sinasabi nga, di ba? Mawala na po ang lahat, wag lang mawalan ng pag-asa. Kaya nga, me and Brother Bo, we came together, okay, in one webinar. We created a session specifically to help and minister to the people na talagang lugmok na lugmok at bagsak na bagsak financially.